kailangang baguhin ang estilo. Kai Sotto, isa sa pinaka-efficient big man sa B-League. May mga nanliligaw na para sa Summer League. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. It was a disappointing couple of games para sa team ng Koshigaya Alpas as they are now down on a 6-game losing streak. Isa na sila sa teams ngayon sa East District Division na may pinakamahabang losing streak. Walang nagkiklik sa kanilang game plan na kung titingnan sa papel ay di hamak na mas malakas sila sa mga huli nilang nakalaban. Yung Chiva Jets game ay sobrang winnable at pati yung sa Sunny Neo Phoenix kung saan na-eject si Kai Sotto. Double-digit pag-alistikay ang lamang nila tapos biglang natunaw na lang pagdating sa fourth period. Ibig sabihin lang na may mali talaga sa style of basketball ng buong team. Aminin man natin sa hindi, kailangang ma-address ni Coach Anzay mismo ang mga play calling for Kaiju na isa sa pinaka-efficient players nila kapag nasa loob ng court. Yung mga ganitong plays na sobrang dadali lang at automatic 2 points ang dapat lagi nilang binabalik-balikan, especially kapag may mismatch sa bantay si Kai. Why can't they just focus on the simple plays that works kaysa ipilit yung ibang mga tira? Tingnan nyo yung mga ganitong plays sana. Every ball possession ng Alphas ay may mga instances na nakikipagbardagulan si Kai sa ilalim to get a possession pero hindi agad na ibibigay ang bola. Kung tutusin ay kayang-kaya nilang ulit-ulitin ang mga ganitong plays. Siguradong napapanood naman ito ni Coach sa game preview before the game and hindi lang talaga nasusunod sa actual game. Halos lahat kasi gusto umi-score. If hindi talaga nila maayos to and magsunod-sunod pa rin ang talo nila sa mga susunod nilang laro, ay baka bumalik sila next season sa B2 Division. May mga iilang NBA teams nang nag-i-inquire sa availability ni Kai Sotto para sa NBA Summer League sa July. Well, hindi na tayo magtaka dapat na gano'n na nga ang posibleng nangyayari ngayon. Sobrang ganda ng ipinapakita ni Kai this season sa Japan with the double-double stats ay malamang tinatrabaho na ng agency ng Wasserman ang paglalaroan nitong team. Nadala na sila sa Orlando Magic 2 years ago kaya for sure sisiguraduhin na ng Wasserman ang playing time na makukuha ng Pinoy big man. Next year ang projected ng Wasserman na makukuha itong si Kai sa NBA. Kaya natutuwa sila sa sobrang laki ng improvement na nakikita nila ngayon dito. Medyo mabagal man pero worth the wait ang resulta. Ano kayang NBA team sa tingin nyo ang kukuha sa bata natin?